Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, 3 ng Setyembre taong 2025. Ang LPA na ating binabantayan ay huling namataan sa layong 1,600 kilometro sa silangan ng Extreme Northern Luzon na nangangahulugang nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Tumaas ang posibilidad na ito ay maging ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Gayunpaman, dahil nasa labas na ito ng PAR, wala itong direktang epekto sa ating bansa at hindi na ito papangalanang Kiko sakaling maging bagyo. Batay sa pinakabagong satellite imagery, ang nasabing LPA ay nagdadala pa rin ng maulap na papawirin at thunderstorms na nagdudulot ng pagtaas ng alon sa karagatan sa silangang bahagi ng ating bansa. Bagamat ang sentro nito ay nasa labas ng PAR, ang bugso ng malakas na hangin nito ay nananatili pa rin sa loob ng ating jurisdiksyon na makikita bilang kumpol ng Colapan. Patuloy din nating mino-monitor ang sirkulasyon ng hangin kung saan matatagpuan ang sentro nito. Sakaling maging bagyo ito sa mga susunod na oras, magbibigay kami ng agarang update upang maging maalam ang ating mga kababayan sa pinakabagong sitwasyon. Bukod sa LPA na nasa labas ng PAR, patuloy pa ring umiiral ang hanging habagat na nagdudulot ng malawakang maulap na papawirin at mga pag-ulan, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon. Mapapansin din sa kanluran at silangang bahagi ng Luzon ang bilog na hugis na nagpapahiwatig ng posibilidad ng pagbuo ng panibagong LPA. Ito ay kasalukuyang tinatawag na tropical disturbance at may mababang tsansa na maging ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Gayunpaman, kahit hindi ito mabuo bilang LPA, magdudulot pa rin ito ng thunderstorms, maulap na papawirin, at isolated rains. Ayon sa bagong tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, 1 ng Setyembre hanggang 7, ang LPA sa silangang bahagi ng ating bansa ay may medium chance na mabuo bilang ganap na bagyo. 8 ng Setyembre hanggang 14, may bagong senaryo kung saan posibleng mabuo ang mga sistema sa kanluran at silangang bahagi ng Luzon. Bagamat may mababang tsansa itong maging ganap na bagyo sa loob ng 48 oras at kasalukuyang mahina, hindi natin inaalis ang posibilidad ng pagbuo ng mga bagong masamang panahon. Batay sa climatological track ng Pag-asa, inaasahan ng pagbuo ng 2 hanggang 4 na bagyo ngayong Setyembre na posibleng tumawid sa ating bansa. Kaya naman, pinapaalalahanan po namin ang lahat na maging alerto anumang oras at manatiling updated sa mga bagong ulat na aming ilalabas upang makapaghanda ng maaga, dahil anumang oras ay maaaring magbago ang lagay ng ating panahon. Lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Luzon. Kanlurang Luzon, patuloy na apektado ng hanging habagat. Asahan ng maulap na papawirin at mga pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Maging alerto sa biglaang pagbuhos ng ulan. Silangang Luzon, Cagayan Valley Region, Isabela, Quirino, Aurora, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Bulacan, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, posibleng pagbuti ng panahon dahil sa paglayo ng LPA sa Silangang Luzon. Asahan ng pagsikat ng araw sa umaga. May tsansa pa rin ng maulap na papawirin at thunderstorms sa hapon. Visayas. Inaasahan ng pagbuti ng panahon sa buong Visayas dahil sa bahagyang paghina ng epekto ng hanging habagat. Maghanda sa matinding sikat ng araw o biglaang buhos ng ulan na dala ng thunderstorms. Mindanao. Inaasahan ng bahagyang pagbuti ng panahon dahil sa paghina ng epekto ng hanging habagat. Walang makakapal na kolopan na namomonitor. Palawan. Inaasahan ng pagbuti ng panahon. Mababawasan ng mga pag-ulan dahil sa paghina ng epekto ng hanging habagat. Magiging maliwalas ang panahon. Lagay ng karagatan. Walang nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng bansa. Gayunpaman, mag-ingat pa rin sa pagpalaot dahil sa LPA sa silangang bahagi ng bansa. Paalala, maging alerto at updated sa mga karagdagang impormasyon. Mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bagong ulat panahon. Ingat po kayong lahat. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Mananatili na yung epekto ng hanging habagat ay nakafocus dito sa Luzon at mababawasan yung impluensya ng habagat dito sa Visayas at Mindanao. Kaya mas ay mananatiling maulap at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa western part ng Luzon, ganun din sa western part ng Central Luzon, Northern Luzon, Ilocos Region, kasama yung mga probinsya natin dito sa Mimaropa. Pero west
majority lang. Sa Palawan naman ay mababawasan din yung ating mga pag-ulan dahil naka-partly cloudy, cloudy skies na yung ating forecast dyan. At ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 24 to 30, sa Tagaytay naman ay 22 to 28, sa Tugigaraw ay 25 to 31, at sa Legazpi ay 25 to 31. Dito naman sa Palawan, tulad ng binanggit natin kanina, kasama yung Visayas at Mindanao, magiging maliwalas ang ating kalangitan at mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero yung thunderstorm, posible pa rin na maranasan natin. Ayan yung mga nagpo-form na kaulapan, lalo na during daytime. Kapag naarawan yung kalupaan natin ay nagkakaroon dahil napapaligiran tayo ng katubigan, so yung moisture content sa ating atmosphere malapit sa surface ay mataas. At kapag nagkakaroon ng evaporation, yun yung nagiging kaulapan na nagdudulot ng mga localized thunderstorm. At yung mga localized thunderstorm na yon, kapag well-organized yan, tumatagal yan hanggang 2 oras. Ibig sabihin, yung mga ganong klase ng mga thunderstorm ay posible pa rin na mag-trigger ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At overall, ibig sabihin, dito sa Visayas, sa Mindanao, sa Palawan, magiging mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 25 to 31, sa Iloilo ay 25 to 31 din, sa Tacloban ay 25 to 32, at sa Davao ay 25 to 31. Sa kasalukuyan ay wala tayong nakataas na gale warning. Kaya malaya tayo na makakapangisda, except lang, gusto natin pag-ingatin yung mga kababayan natin, lalo na kung may maliliit na sasakyan pandagat o maliliit na sasakyan pandagat yung gagamitin natin sa coastal areas ng Luzon at ng Visayas. Dahil kung maliit yung sasakyan pandagat natin at naapektuhan tayo ng mga thunderstorm offshore o sa karagatan, thunderstorm sa karagatan, ay posible na maapektuhan yung ating mga paglalayag. At para sa ating 3-day weather outlook o yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw, simula Thursday hanggang Saturday, dito sa Metro Manila, magiging maulap pa rin hanggang Friday. Pero in terms of intensity o lakas ng mga pagulan, ay mas mababawasan na. And by Saturday, ay magiging maaliwalas na yung ating kalangitan. Sa Baguio naman, ay maaliwalas sa kasalukuyan hanggang sa Thursday, yung ating kalangitan, mababa yung tsansa ng pagulan, pero by Friday and Saturday, dahil sa movement ng axis, no, o yung part na naapektuhan ng habagat, magiging maulap na by Friday and Saturday sa Baguio. At ibig sabihin nun, ay mas tataas na yung tsansa ng mga pagulan. Sa Legazpi naman, at ganun din naman dito sa buong Visayas at ganun din dito sa buong Mindanao, magiging maaliwalas ang ating kalangitan hanggang sa Saturday. Ibig sabihin, mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. At ang ating araw ay lulubog mamayang 6:07 at muling sisikat ng 5:44 ng umaga.